Minasang, konnichiwa, God bless you po sa inyong lahat at welcome po sa ating lesson, ang lesson 17. Bago po tayo magpatuloy sa pagpasok po sa pattern ng lesson 17, ina-advise ko po na sana po napanood nyo yung video at napag-aralan yung tungkol po sa pagkuha ng knife form. Kasi po dito po sa lesson 17, puro po conjugation ng knife form ang ating gagamitin. Kung nakakalimutan nyo po at hindi maalala, maaari nyo pong balikan yung video bago po tayo pumasok sa lesson 17. Kasi po kapag hindi nyo alam ang pagkukuha ng verb knife form, mahihirapan po tayo sa paggamit nito kay lesson 17. Ngayon po, ang unang pattern natin sa lesson 17 ay verb knife form. Tatanggalin po natin yung pinaka-formula na nay. Ang matitira na lamang po dito ay yung verb stem ng knife form. At dudugtungan natin ng naide kodasai. Ang ibig sabihin ng pattern na ito ay please don't do. Para mas makilala pa po natin siya, basahin po natin ito. This sentence pattern is used to ask or to tell someone not to do something. Ito po ang pinaka-kabaliktaran ng verb te form kodasai. Ito po yung sentence pattern number 1 natin sa lesson 14. Kapag sinabing verb te form kodasai, inuutusan ka or sinasabihan ka na gawin mo yung isang bagay. Dito naman po sa naide kodasai, ito naman po ay sasabihan ka o utusan ka na wag mo pong gawin ang isang bagay. Example na po tayo. Basahin po natin ito. Tabako soimas. Ibig sabihin maninigarilyo. Ngayon po i-change natin siya sa please wag manigarilyo. Kopyahin natin yung tabako. Tapos po yung soimas, kikilalanin po natin siya. Kung group 1, group 2, or group 3. Ngayon po ito ay group 1 kasi naka-E-line. Group 1 po siya. Ngayon po kukunin natin ang knife form ng group 1. Kaya lang po pagdating sa group 1, marami po tayong dapat tandaan. Sana po naalala nyo po yon nung pinanood nyo po yung video at pinag-aralan. Tatanggalin po natin yung E. Kunin po natin yung su. Yung E sa rules ng group 1, yung E po, papalitan po siya ng wa. Naging wa na po siya. Tapos po, hindi na natin ilalagay yung nay. Tatanggalin na natin yung nay. Pinaka-verb stem lamang po ng ating nay form ang ilalagay natin. Tapos, connect na po natin yung naide kodasai. Basahin po natin. Tabako suwa naide kodasai. Ibig sabihin, please, wag manigarilyo. Next example po tayo. Impitsude na may o kakimas. Lapis ang gagamitin sa pagsulat ng pangalan. Yung mga ginagamit po pala natin mga sentence dito at pattern, yung mga previous pattern pa rin po natin. Mga naunang lesson pa po natin. Ang gagalawin lang po natin ulit yung mga verb po natin sa dulo. Ngayon po, gawin po natin wag lapis ang gamitin sa pagsulat ng pangalan. Impitsude na may o. Ngayon, si kakimas po, kilalanin po natin siya kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 1 kasi naka-E-line. Ngayon po, katulad ng sinabi ko kanina, kapag group 1 po kay knife form, marami ka pong dapat tandaan. Ngayon, tatanggalin natin yung ki. Kunin po natin yung ka. Yung ki, papalitan po natin ng A-line. Ang A-line ng ki ay ka. Ngayon po, nagkapareho siyang ka. Okay lang po yan kahit magkapareho po sila. Tapos po, yung nay niya, hindi na po natin isusulat. Kagad po nating ilalagay yung ating formula na naide kodasai. Basahin po natin. Impitsude na may o kakanaide kodasai. Ibig sabihin, please wag lapis ang gamitin sa pagsulat ng pangalan. Yung kodasai po, kung ayaw yung maging polite yung sentence mo, tatanggalin mo lang po ito. Mangyayari niyan, impitsude na may o kakanaide. Kasi yung kodasai, ito yung pinaka-please po natin. Example pa po tayo.
Kin and des, ibig sabihin, no smoking po. Tabako, soymas, maninigarilyo. Pagsasamahin po natin ito sa isang sentence, gagamitin po natin yung pattern natin na naaral na dati, yung may reason at saka may result. Sulat po natin. Kin and des, at yung kasi natin ay kara. Ito po yung kasi natin. Tapos, isusulat natin yung pinaka-result dito. Itong tabako soymas, iuutos natin na huwag manigarilyo. Tabako o. Ngayon yung soymas na gamit na natin kanina, ito po ay group 1. Tatanggalin natin yung i. Sulat po natin yung su at yung i po natin, papalitan natin ng wa. Pagkatapos po yung nay, wag na po nating isasama. Tatanggalin na natin. Pagkatapos po, connect na natin yung ating pattern na naide, kudasai. Basahin po natin. Kin and des kara, tabako, suwa naide, kudasai. Ibig sabihin, no smoking po kasi, kaya please wag manigarilyo or kaya wag manigarilyo please. Example pa po tayo. Abunaides, delikado po. Oshimas, itutulak. Ito po uli ang ating pinaka-reason at ito ang magiging result. Abunay, des, kara. Tapos yung oshimas, kilalanin po natin kung group 1, group 2, or group 3. Kasi gagawin po natin na please wag itutulak. Ito po ay group 1 kasi naka-e-line. Tatanggalin po natin ito. Kopyahin po natin yung o. Yung shi, papalitan po natin ng a-line. Magiging sa. Plus, yung ating naide kodasai na. Basta po, hindi na po natin ilalagay yung pinaka-nai form po niya or yung formula niya. Ito na po agad. Naide kodasai. Basahin po natin. Abunay daskara, usanay de kodasai. Ibig sabihin, delikado po kasi, kaya please wag itulak. Or kaya, please wag itutulak. Mayroon po akong ginawa ditong short sentence lamang po. Gagawin po natin please wag or yung pattern natin na naide kodasai. Yung verb po dito, kikilalanin po natin kung anong grupo po ito. Yung iinom ng ibig sabihin ay nomimas, ito po ay group 1 kasi naka-e-line po siya. Ngayon po, tatanggalin po natin siya. Kopyahin natin yung no. Tapos yung mi po, ang rules ni group 1, papalitan siya ng a-line. Ang a-line ng mi ay ma. Naging noma naide kodasai. Nomanaide kodasai. Ibig sabihin, please, wag iinom. Kung ano man yung bagay, halimbawa po, usaki o nomanaide kodasai. Please, wag iinom ng alak. Next po, uupo. Suwarimas. Ito po ay group 1 kasi naka-e-line. Tatanggalin din po natin siya. Sulat po natin ang suwa. Tapos yung ri, change a-line din po, magiging ra. Naging suwaranaide kodasai. Suwaranaide kodasai. Ibig sabihin, wag, please, wag, uupo. Next po, kakain ay tabemas. Itong tabemas ay group 2 kasi naka-align. Pag group 2, mas lang po ang tatanggalin. Kopyahin lang po natin yung tabe. Naging tabenaide kodasai. Tabenaide kodasai. Ibig sabihin, please, wag, kakain. Next po, renshu shimas. Renshu shimas, magpa-practice. Ito po ay group 3 kasi meron po tayong noun. Ito po yung pinaka-verb natin. Ang rules ni group 3, tatanggalin lang po yung mas. Kopyahin po natin yung noun, renshu, at yung ating verb na shi. Tapos yung ating formula, naging renshu shinaide kodasai. Renshu shinaide kodasai. Ibig sabihin, please, wag mag-practice. Next po natin ay shimpai shimas.
Pag sinabing shimpay shimas, mag-aalala, gawin po natin siyang please don't worry or please huwag kang mag-aalala. Ito po ay group 3 kasi meron po tayong noun. Kopyahin po natin yung noun natin na shimpay, tapos yung ating verb na shi. Tatanggalin lang po natin yung mas. Naging shimpay shinai de kodasai. Shimpay shinai de kodasai. Ibig sabihin, please don't worry. Pattern number 2 na po tayo. Ang pattern number 2 po natin ay verb nai form. Tatanggalin po natin yung formula nating nai at yung pinaka-verb stem lamang po ng nai form ang ilalagay natin dito. At susundan ng nakere banarimasen or naito ikimasen. Alin man po sa dalawa. Pero po ang book po natin, ang naka-example ay nakere banarimasen. Pero pwede naman po ang naito ikimasen. Ang ibig sabihin po ng pattern na ito ay must do. Para makilala po natin, basahin po natin ito. This sentence pattern is used to say that something must be done. May note po tayo dito that it is not in the negative expression. Napansin nyo po yung dulo natin ay nakamasen. Nakere banarimasen or naito ikimasen. Naka-negative po yung dulo pero hindi po siya negative expression. Ang ibig sabihin po ng pattern na to ay must or dapat. Example po tayo. Ashita ginko e ikimasu. Ibig sabihin, bukas pupunta sa bangko. Gawin po natin bukas dapat pumunta sa bangko. Ashita ginko e. Yung ikimas po, kikilalanin natin kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay naka-e-line, ito po ay group 1. Tatanggalin natin siya. Ang ipapalit natin sa ki, magiging align, magiging ka, naging ika, plus yung nakere banarimasen or naito ikimasen. Nakere banarimasen na lang po ang isulat natin. Nakere ba narimasen. Basahin po natin. Ashita ginko e ikanakere banarimasen. Ang susunod po nating example ay mainichi kanji o itsutsu uboimasu. Ibig sabihin, araw-araw magsasaulo ng 5 kanji. Ngayon kung gusto mong ilagay yung tao, watashi wa mainichi kanji o itsutsu uboimasu, wala naman pong problema. Kung ano po yung ginagawa natin dati, ganun lang po. Ang ginagalaw lang po natin, yung pinaka-verb lang po natin. Gawin po natin, araw-araw dapat magsaulo ng 5 kanji. Mainichi kanji o itsutsu. Yung oboimasu po, kikilalanin natin kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 2 kasi naka-e-line. Ang rules ni group 2, tanggal mas lang po. Kopyahin natin yung oboy. Tapos, lalagay na lang natin ang nakere banarimasen or naito ikimasen. Gawin natin naman na naito ikimasen. Basahin po natin. Mainichi kanji o itsutsu uboi naito ikimasen. Ibig sabihin, araw-araw dapat magsulo ng 5 kanji. Ngayon kung nakere banarimasen ang gusto nyo, wala naman pong problema. Example pa po tayo. Ashita hayaku ukimasu. Bukas maagang gigising. Yung hayaku po, ang meaning niyan ay faster or early. Kaya ginamit po natin dito, maagang gigising. Gawin po natin, bukas dapat maagang gumising or maagang magising. Ashita hayaku. Yung ukimasu, kilalanin natin kung group 1, group 2, or group 3. Ito po ay group 2. Na kahit naka-e-line po siya, kasama po siya sa group 2 na special na naka-e-line. Tanggal mas lang po. Okay. Tapos, yung nakere banarimasen or naito ikimasen. Nakere banarimasen na lang po. Nakere ba
narimasen. Basahin po natin. Ashita hayaku oki nakereba narimasen. Next example po tayo. Ang example po natin ngayon, yung nasa unahan po, gagawin po natin itong pinaka-reason po natin. Tapos yung benkyo shimasu po, ito po yung ating pinaka-result. Basahin po natin, shiken ga arimasu. Ibig sabihin, may exam po or mayroon pong exam. Benkyo shimasu, mag-aaral. Pagsamahin po natin siya. Ilagay po natin yung kasi. Yun po yung kinakasi niya, yung nandito po. At yung benkyo shimasu po, kikilalanin natin kung anong grupo. Ito po ay group 3 kasi mayroon po tayong noun. Ang rules ng group 3, tanggal mas lamang po. Magiging benkyo shi. Tapos po, lalagay na po natin yung ating pattern. Nakereba narimasen na ulit ang ating isulat. Nakereba narimasen. Basahin po natin. Shikan ga arimasu kara, benkyo shinakereba narimasen. Ibig sabihin po, may exam po kasi kaya dapat mag-aral. Next example po natin, basahin po natin. Netsu ga arimasu, may lagnat po. Byoin e ikimasu, pupunta sa hospital. Gawin po natin itong reason at ito po ang result. Netsu ga arimasu kara byoin e tapos po yung ikimasu, kikilalanin po natin kung group 1, group 2, or group 3. Yung ki ay naka-e-line, yan po ay group 1. Tatanggalin po natin siya. Sulat natin yung i. Yung ki, magiging align. Ipapalit natin sa kanya ay ka. Tapos ilagay na natin ang nakereba narimasen or naito ikimasen. Naito ikimasen naman po ang gamitin natin ngayon. Naito ikemasen. Basahin po natin. Netsu ga arimasu kara, byoin e ikanaito ikimasen. May lagnat po kasi kaya dapat pumunta sa hospital.